Standby Super Balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3 minuto makalipas ang alas 7. Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Martes po kayo ni ka-21 sa buwan ng Nobyembre, taong 2023. Sa ating mga headlines, pangarap na 20 pesos kada kilo ng bigas ng Administrasyong Marcos, posibleng maabot pa rin ayon sa isang mambabatas. Supply at presyohan ng sibuyas masusing tinututukan ng Department of Agriculture. Panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng pagkagutom na bawasan o ikatlong yugto ng taon batay sa survey ng Social Weather Station. 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston tuloy hanggang bukas sa kabila ng pakipagdialogo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pangulong Bongbong Marcos balik bansa na matapos dumalo sa APEC Leaders Summit at working visit sa Amerika. Usapin ang umano'y planong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, tinuldo na ni Pangulong Bongbong Marcos. Populasyon ng bansa posibleng umabot sa 115 milyon sa pagtatapos ng taong ito ayon sa Commission on Population and Development. Super Radio DZBB Special Coverage. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Nakatutok po ang buong puwersa ng Super Radio DZBB sa special coverage kaugnay po ng 3 araw, ikalawang araw po ngayon. Nagsimula po kahapon, tigil pasada ng grupong Piston. Si Alan Catos nag-iikot po sa Quezon City, gayon din sa Kamanaba at Bulacan area. Si Mark Macalalad nakatutok sa Eastern Metro Manila, habang si Mau de la Cruz ay nakatutok sa Southern Metro Manila. Si Manny Vargas naman, andun siya sa lungsod ng Maynila. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Bantay Panahon. Patuloy na umiiral ang shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Visayas. Dulot po niya ng Visayas, Kabikulan, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Umiiral naman ang hangin-amihan sa Cagayan Valley at Quezon Province na magkakaroon po na maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng Luzon makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin na may pulupulong mahinang pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman ng amihan. Samantala, naitala naman kahapon sa lungsod po ng Baguio, sarap doon, 13.4 degrees po ang lamig na yung Celsius po ng temperatura. Iyan po ay ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong amihan season. Bantay Panahon. Super Balita sa Umaga Nationwide. Maaari pa ring maabot ang pangarap ng Administrasyong Marcos na maibaba sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, yan ay kung maglalaan ng subsidiya ang gobyerno para maibenta ng mura ang bigas kahit mahal ang bili rito. Alam mo, panahon ni Presidente Gloria, napakasimple yung pagpababa ng presyo ng bigas eh. Sinubsidize ng NFA. Bili mahal, benta mura. So kung yung gusto talaga ni Bongbong ng 20, ang dali lang yun. Bili mahal, benta mura, lugi. Lugi ang taong bayan. Ngunit sa ngayon, actually, lugi ang taxpayer. Ngunit sa ngayon ay wala nang ganitong kapangyarihan ng National Food Authority na dating namimili po ng bigas sa mga magsasaka at nagbebenta po sa merkado. Ito ay para makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya nakanda utang-utang na 150 billion NFA. Mr. Chair, Na-achieve naman yung 20. 18 pa nga eh. Utang ka I nga. think Congressman Yes. Salceda, the NFAs no longer have the power to do that. Yun ang point ko. Then we can set up a subsidy fund for it. If there's no NFA, then somebody can do it. If he wants 20 pesos.
Hindi imposible. It's not impossible. Ayun. Basta may That's what I'm ayuda. saying. Ayun, yun. Ayuda. 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 The Republic of Ayuda, the Philippines. Tinig po ni na Albay Representative Joey Salceda at House Deputy Speaker Antonio Albano. Sapat ang supply ng sibuyas sa susunod na anihan. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture na humarap sa Kamara. At dahil dito, sinabi ng House Committee on Agriculture and Food na pangahawakan nila ang pahayag na yan ng DA, lalo na't inaasahang sisipa ang presyo tataas. Ang pangailangan sa sibuyas sa nalalapit na Kapaskuhan. We will hold you to this, ha? Itong onion for December. We were assured last year, just for the information of the good secretary, na by August, we were 114% self-sufficient sa onion nun. But unfortunately, pagdating ng December, ang laki pala ng discrepancy. Ang tinig ni Quezon Representative Wilfrido Inverga, Chairman ng House Committee on Agriculture and Food. Nangako naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi ito magagaya noong isang taon. I confirm that the price of sibuyas pula today is 140 today, and sibuyas puti is 110. And I'm closely monitoring this, and we will do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon. Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Hindi dapat umabot ng 100 piso ang presyo ng kada kilo ng asukal. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., dapat ay nagkakalaga lamang ng 85 piso ang presyo ng bawat kilo ng asukal. Yan yung dapat, pero hindi yan ang nangyayari. Oo nga. Dahil dito gumagawa na anya ng paraan, yan na naman tayo. Ang Department of Agriculture para mapababa ang presyo ng asukal sa mga pamilihan. Katuwang anya nila sa naturang hakbang ang Department of Trade and Industry at ang Sugar Regulatory Administration. Ang asukal should be around 85 lang, hindi 100. So, we are doing some intervention, but unfortunately, I cannot diverge in public kung ano yung mga interventions na aming gagawin through the efforts of DTI, SRA, and DA. Tinig po ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Samantala, muling nagpatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Binawasan ng 75 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. 65 sentimo naman ang tinapyan sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang 60 sentimo naman ang in-rollback sa presyo ng bawat litro ng kerosene o gas. Yan na ang ikatlong sunod na linggong rollback sa gasolina at pang-apat na sunod naman para sa diesel at kerosene. Nabawasan ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas po ng pagkagutom. Batay po sa survey ng Social Weather Station SWS, 7.8% ang pamilyang Pilipino na nagsabing nakaranas po sila ng pagkaalam ng sikmura noong Setyembre. Mas mababa po yan kumpara sa 10.4% na hunger rate na naitala noong Hunyo. Lumabas din sa survey na 48% ng mga pamilyang Pilipino naniniwala na sila'y mahirap. 27% naman ang nagsabing nasa borderline o nasa bingit sila ng pagiging mahirap. Habang 25% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinuno po ng Philippine Retirement Authority, PRA, nakastigo po sa Senado matapos i-text ang mga senador na tigilan na po ang pagtatanong sa kanilang budget. Aba, ayos nakikipag-textan sa mga senador? Okay ito Nim Paravelo, ang pangalan yan. Names, go! Galit na galit ang mga senador dahil sa General Manager ng Philippine Retirement Authority o PRA dahil habang nasa magdamagan silang plenary session, tinext sila at sinabihang unahin na talakayin sa plenaryo ang panukalang budget ng kanilang tanggapan. Sa gitna ng sesyon, dakong 1:00 ng madaling araw kanina, galit na sinabi ni Senator Jingo Estrada na paulit-ulit na tinext ni PRA General Manager Cynthia Carrion, sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Risa Ontiveros
at Senator Pia Cayetano. Nilecturean naman sila na tigilan na ang pagtatanong sa budget ng iba't ibang ahensya para matalakay na ang kanilang budget. Ayos. Dahil mula alauna pa raw ng hapon sila kahapon nasa Senado. Sabi ni Estrada, lahat ng senador at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ay nagtsagang pumila at naghintay na matawag sa budget deliberations. Kagaya na lang ni Tourism Secretary Cristina Frasco na magdamag doon sa plenary session at wala namang reklamo. Kaya sabi ni Estrada, sinusikar yun para magreklamo at manginsulto sa mga senador. Sabi naman ni Zubiri, palalagpasin na lang sana niya ang kakatext ni Carion dahil family friend, pero nalaman niya na nag-text din sa ibang senador at nakakainsulto pa ang mensahe kay Ontiveros na hindi naman ito personal nakakilala. Gigisahin sana ng mga senador si Carion sa gitna ng sesyon, pero ipinasya na sa huli si Secretary Frasco ang paharapin at siya ang humingi ng paumanhin dahil ang PRA ay nasa ilalim o attached agency ng Department of Tourism. Sabi ni Frasco, paimbestigahan na niya ang ginawa ni Carion at papatawan ito ng nararapat na penalty. Si Frasco ang humingi ng sorry. Bago masara ng talakayan dito, binasa ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang isang bahagi ng Code of Conduct and Ethical Standards na nagsasaad na dapat professional, may devotion at dedikasyon sa trabaho ang mga nasa gobyerno. Ako, si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Okay, magandang umaga mga kapuso po. Andito na po si Amihan. Yes, napakalamig na pare. Kanina lang paglabas ko ng mga bandang 3:30 na madaling araw, naku, seryoso, napakalamig na. Madali ka ng tamaan ng lamig ngayon? Oo, sa Baguio nga 13.4. Ang binaba po ng temperatura po doon. Nako. Nakaedad ka na. Oo. Ginawin ka na. Aka na nga yun, ano ko dyan? Tubig, bubuhos ako ng tubig to. Ito. Eto, huwag ka sanang tamaan ng sakit. Ikaw talaga, oo. Mahirap po yan, ha? Yan ang gustong-gusto ni virus, ha? Yung ganyang klase ng timplada po ng panahon malamig. Bantayan ang katawan. Yan ang parati namin sinasabi sa inyo. Pag may nararamdaman kayo, kailangan pakinggan ang katawan at wag po itong baliwalain. Unahan po natin na sakit, magpakonsulta po kayo sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor. Kapag may gamot na inireseta po sa inyo, abay, sundin at inumin. Tandaan, para sa dekalidad, dapat kayang gamot. Huwag mahiya magtanong, hanapin po ang check po na RightMed. Para sa mga listahan ng mga produktong RightMed, bisitahin po ang kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. Huwag din po kakalimutan, if symptoms persist, consult your doctor. Yung mga ka-RightMed po natin dyan sa Tabaco City, sa Albay, sa halagang 150 pesos, pwede na kayo magpa-check up po sa doktor. Bisitahin po ang JMed Pharmacy sa Siga Avenue dyan sa lungsod ng Tabaco. Oras, mga kapuso, alas 7:15. Radyo na! TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Super Radio Number 1! Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso.